Mula po sa pagkakaroon ng diplomatic relationship, iniakyat sa strategic partnership ang ugnayan ng Pilipinas at Canada. Nakatuon man sa trade at investments ang paghaharap ni na Philippine President Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Mark Carney, nakakabit din dito ang ilang issue hinggil sa immigration. Ang detalye niyan sa one-on-one interview ng Omni News sa immigration lawyer na si Lou Jansen Dangzalan. Itong joint declaration of intent na pinirmahan sa pagitan ng Department of Migrant Workers sa Pilipinas at ng Department of Citizenship, no, and Immigration ng Canada. Ano bang sinasabi nito? Ang significance nito, maaari nating sabihin, ay nasa federal level at the national level in Canada. Meron na ring intent, ang deklarasyon nga ng intensyon ng dalawang gobyerno na talagang palakasin pa at iipag-align pa ang mga polisiya pagdating sa pagprotekta ng mga karapatan ng manggagawa. Ano to, nakita ko, no recruitment fees, ano yun, reiteration lang ng mga kasalukuyang kumbaga batas, polisiya para protektahan ng ating mga Filipino workers na nandito na? So, ang alam ko dito, pagdating sa Pilipinas, talagang bawal naman talagang kolektahin ang recruitment fee on the part of the potential foreign worker, yung Filipino worker na palabas ng bansa, hindi pwedeng singilin ng isang labor recruiter in the Philippines. Dahil madalas, ang mga nag-hire ng mga recruiter na ito ay yung mga employers sa labas nga ng Pilipinas. Sa Canada naman, totoo naman na merong batas at the federal level and karamihan ng provinces in Canada, pinagbabawal din ang pagkolekta ng recruitment fees or pagbawi ng mga cost of recruitment gaya ng pagbayad ng LMIA or mismong yung recruitment fees mismo galing dun sa mga empleyado. In other words, ang pwede lang singilin ng mga recruiter for this would be yung employers. Alright, doon sa talumpati ng Pangulo ng Pilipinas, no, kasabay si Prime Minister Mark Carney, nabanggit niya na ang mga Pilipino ang isa sa kumbaga heart and soul ng Canada. At marami tayong Filipino professionals na naririto at sinabi niya umaasa ako na sana naman mag-usap ang feds at ang probinsya ng Canada about foreign credential recognition. Gaano kabigat itong statement ni Pangulong BBM? I mean, it's coming from the head of state and head of government of the Philippines. So, napakalaking bagay nito at napakalaking pagtap ng kamay ng Prime Minister ng Canada na, baka naman pwede ninyong usigin pa ang pagpapalakas ng credential recognition between Canada and the Philippines. At tandaan lang kasi natin na ang credentials kasi at ang pagpapa-regulate ng professions and occupations in Canada ay saklaw ng provincial governments. So dahil nga provincial governments ito, pwede rin naman, may mga mekanismo rin naman ng federal government na kausapin ang mga provinces, lalo na sa mga critical na sektor gaya ng healthcare na maraming mga kababayan natin nagsasacrifice ng kanilang career. Alam naman natin na provincial level itong foreign credential recognition, pero may pwedeng magawa ang federal government. Mhm. Well, una sa lahat, kapag kinausap ng federal government ng mga provinces, pwede na lang i-encourage by streamlining and aligning. Alam naman natin na kagaya sa interprovincial trade, merong mga barriers. Pero kapag kumilos ang federal government para pagtipunin ang lahat ng mga probinsya, hindi naman sa nagdidikta, pero pwede silang mag-align. The federal government is not prohibited from spending or doing executive action or administrative action upang encourage ang mga provinces to align. Dahil nga, itong interprovincial trade, halimbawa, minsan pati credentials from British Columbia hindi tatanggapin ng basta-basta lang sa Ontario. 'Di ba? Pero alam natin since the beginning of the trade disputes between the US and Canada, tinatanggal na natin dahan-dahan itong mga let's say mga barriers na ito. So siguro sa mga pag-uusap dito, pwede ring i-remind yung mga provinces na teka, meron tayong mga healthcare workers dito na hindi tapped. At ang biggest hurdle dito is yung hindi synchronized yung credential recognition. So baka naman pwedeng i-standardize ito. At kudos to the Philippine government for continuously lobbying on behalf of Filipino professionals in Canada. Ang inaabangan talaga itong pagselyo, no,
ng free trade agreement sa pagitan ng Canada at ng Pilipinas. Mararamdaman ba natin yan sa larangan ng immigration ng ating mga Filipino workers? Absolutely. Siyempre kasi kapag iniisip natin trade, iniisip natin kalakalan lang ng mga goods and services, di ba? Pero actually, kapag ang Canada ay nagne-negotiate ng kanilang free trade agreement with other countries, may kadalasan merong component ito ng movement ng individuals or professionals or occupations. So, gamitin nating halimbawa ang CPTPP or yung Comprehensive Trans-Pacific Partnership, 'di ba? Na kasama nga ang Canada, kasama ang Vietnam, pati ang Malaysia. Meron pong component itong free trade agreement na ito na merong mga certain types of occupations na pwedeng pumunta sa ibang bansa na miyembro or kaanib nitong tratado na ito. At inaasahan natin na ang Philippines at Canada ay magkakaroon din ng chapter doon sa kanyang free trade agreement na kasama ito. Iba-iba ang kulay politika ng mga Filipino-Canadians. Alam naman natin yan. Pero bilang isang immigration professional, paano dapat tanggapin para sa'yo ng mga Pilipino ang pagdating ng Pangulo ng Pilipinas sa Canada? Siguro pwede din natin i-separate and i-segregate yung symbolic value ng pagpunta ng head of government and head of state ng Pilipinas na simbolo natin bilang ah, lipunan galing ng Pilipinas. Iba-iba po ang ating political stripes pero at the end of the day, nakita po natin na ine-elevate po ang relationship between Canada and the Philippines. And ang masasabi ko dito is yung foundation po ng relationship ng Philippines and Canada, ang core po nito, ang core strength is yung mga Filipino-Canadians na almost 1 million na in Canada, yung people-to-people relationship na binabanggit ni President Marcos and ni Prime Minister Carney na napakalaking bagay na beyond political stripe, beyond political color at kahit sino pa ang umupo, tuloy-tuloy po ang pag-usbong at lakas ng ating relationship. Tayo po ay strategic partners na, alalahanin natin.